Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, OFW na si Jennifer Dalkis na nasa death row sa Middle East, absuelto sa kasong murder. Pinagmulan ng mga armas at droga na na-recover sa mga pinagkutaan ng Maute Group sa Marawi City, inaalam na ng militar. Iligan City Government na nawagan sa mga evacuees na i-report kung may nakitang Maute members sa kanilang lugar. PNP kinumpirma ang kumalat na memo sa social media hinggil sa mga bantang pambobomba sa Metro Manila. Ngayon pa man, patuloy pa rin itong bineberipika. Halos 10 kilo ng marihuana nasamsam sa bypass operation sa Maynila. Umano'y mga pekong bigas na nag-viral na videos, iniimbestigahan na ng NFA. Publiko, hinimok namang tangkilikin ng bigas na inani ng mga lokal na magsasaka. At ilang kumpanya ng langis muling nag-rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Magandang tanghali, ligtas na sa parusang bitay ang overseas Filipino worker sa United Arab Emirates na si Jennifer Dalkis. Inabsuelto si Dalkis sa kasong pagpatay sa kanyang lalaking amo sa UAE. Kinumpirma ng mga magulang ni Dalkis ang magandang balita sa Migrante International. Ayon sa ina ni Jennifer na si Alicia, kahapon ng hapon nila naalaman na absuelto sa kasong murder ang kanyang anak nang tumawag sa kanila ang Department of Foreign Affairs. Dahil absuelto ang kaso, wala na ring babayarang blood money si Dalkis pero mananatili ito ng 5 taon sa kulungan. Nagpasalamat naman ang pamilya Dalkis sa mga tumulong upang hindi mabitay ang kanilang anak. Sinampahan ng kaso ang bomb maker at umano'y close in aid ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon na naaresto sa Zamboanga City. May report si Mirasol Abugadil. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Office si Hamsi Amahad Marani na umano'y miyembro ng Abu Sayyaf, isang bomb maker at itinuturong close aid ni Isnilon Hapilon. Kahapon ng hapon ay formal nang sinampahan si Marani ng kasong paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Firearms and Explosives. Ito ay matapos makuha rito ang ilang component sa paggawa ng bomba. Naaresto si Marani noong Sabado sa isinagawang joint military at police operation sa Sitio Niyog-Niyog, Barangay Muti sa Zamboanga City. Mariin namang itinanggi ng sospek na miyembro siya ng Abu Sayyaf Group. Kilala mo si Apilon? Hindi mo. Ano sabi sa'yo nila na close in security escort na? Yun na nga ma'am, siyang sinabi ng mga pulis ma'am. Kasi forces daw ako ni Isnilon. Sabi ko wala akong alam dyan. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila. Expert ka daw eh. Oo, yun nga ma'am, yun nga sir yung sinabi nila sa akin. Tapos wala silang makuha ebidensya sa akin. Nanindigan naman ang Joint Task Force Zamboanga na may sapat na basihan ang mga otoridad kaya nila hinuli si Marani. These were previous data na meron tayong mga hawak na data ito at based from the data na hawak natin, talagang kasama ito ni Isnilon doon sa kanyang grupo. Sa ngayon ay mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa selda kung saan ito nakakulong dahil sa pagiging high-risk detainee nito. Tiniyak din ng mga otoridad na ginagawa nila ang lahat para bantayan ang lahat ng entry points sa Zamboanga Peninsula upang maiwasan ang spillover sa rehiyon ng kaguluhan sa Marawi. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. 11 kilo ng hinihinalang shabu na nakahalaga ng mahigit sa 200 milyong piso ang nakumpiska ng mga tauhan ng Joint Task Force Marawi, Kamakalawa. Naka-recover rin ang military ng 4 na high-powered firearms sa 2 palapag na bahay na pinagkutaan ng Maute Group. Una na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinupundahan ng drug money ang terrorism activities sa Mindanao. One significant development from Joint Task Force Marawi AOR was the discovery of 11 kilos of high-grade or first-grade shabu. Inalam na ng Armed Forces of the Philippines o kay AFP kung saan nagmula ang mahigit sa 200 armas na na-recover mula sa mga Maute Group sa Marawi City. May report si Rica Adrada.
Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung saan nanggaling ang mga armas na nakuha ng mga sundalo sa mga gusaling pinagpugaran ng mga bandido sa Marawi City. Ayon sa AFP, ang dami ng mga armas na kanilang natagpuan ay indikasyon na pinaghandaang mabuti ang pag-atake. May ilang individual o grupo din nila ang maaaring tumulong sa pagpapasok nito sa syudad kung kaya't hindi napansin ng mga residente. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kahapon, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr. na marami ang pinagalingan ng mga armas. Ngunit karaniwan ay mula pa sa mga dating bakbakan tulad ng sagupaan sa Mamasapano, Maguindanao. So kung may mga sundalo tayong na-overrun, mga kampong napuntahan o mga nakuha nila, gano'n. Nakuha nila, naiipon po yan. Ang iba rin po dyan ay galing sa black market. At tulad ng mga ibang high-power firearms, mayroon doon indikasyon na iba doon ay galing ng Mamasapano na nakuha. Samantala, sa halos isang buwan na bakbakan sa Marawi City ay umakyat na sa 6 na po ang nalalaga sa hanay ng tropa ng pamahalaan. Umabot naman sa 257 ang bilang ng mga teroristang nasasawi at 150 pa lamang dito ang narecover na ang mga bangkay. Ngunit nanindigan ng general na patuloy nilang sinisikap matapos ito sa itinakdang 60 araw. Inihayag din ni Padilla na nagbigay na sila ng rekomendasyon upang tuluyan ng matuldukan ang kaguluhan. Ang ating pong minumungkahi at ipinipilit na sanang gawin ng ating pamahalaan at may mga programa na nakaumang para gawin ito ay isang holistic na approach. Una, gagawin ng military at pulis ang kanilang karapat-dapat na aksyon na pagbigyan na tayo ngayon at gagawin na natin ang pagsira sa mga network, mga connection, maaaring simulain ito. Pangalawa, kinakailangan din mag-participate ang buong gobyerno, lahat ng ahensya. Ipinagmalaki rin ng general ang ilan sa mga benepisyo ng pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao sa kabila ng matinding pagbatikos dito. Mas napapabilis ang pagtugon natin sa mga banta dahil may martial law tayo, dahil hindi na natin kailangan pumila para kumuha ng arrest warrant or search warrant. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nanawagan si Iligan City Mayor Celso Regencia sa mga evacuees o mismong taga-syudad na i-report kaagad sa mga otoridad sakaling mayroon silang kaanak o kilalang miyembro ng MAUTE na nanunuluyan o nagtatago sa kanilang tahanan. Sinabi ni Regencia na ito ay upang maiwasan na lalo pang lumala ang sitwasyon sa Marawi City at kalapit na mga syudad. Sa ngayon, mahigpit ang ginagawang pagsala ng mga sundalo sa mga evacuees upang madakip ang mga tumatakas na miyembro ng MAUTE mula sa labanan sa Marawi City. Nanawagan ako na sana naman yung mga tao na may mga kamag-anak na galing sa Marawi at saka tumutuloy sa mga bahay-bahay nila, kahit pa kamag-anak nila, kung nalaman nila na miyembro na ito ng MAUTE, ipagbigay alam nila sa atin o kaya sa ating kapulisan at saka kasundaluhan para po hindi lalala yung problema. Naglabas na ng direktiba si PNP Chief Ronald De La Rosa na higpitan pang lalo ang pagbabantay sa mga bilangguan na pinagkulungan sa mga naarestong miyembro ng MAUTE Group dito sa Metro Manila. May report si Grace Casin. Inatasan ng hepe ng PNP ang NCRPO na doblehin ang pagbabantay sa mga miyembro ng teroristang grupong MAUTE na kasalukuyang nakakulong dito sa Metro Manila. Sa kabila ng panganib, mas kampante ang PNP chief na nasa kustudiya ito ng PNP upang hindi na ito makaimpluwensya pa sa kanilang mga kagrupo. Hawak ngayon ng NCRPO sina Kaya Mora at Farhana Maute na mga magulang ng dalawang leader ng MAUTE terror group na sina Omar Kayam at Abdullah Maute. Habang nakatakda ring dalhin dito ang ilan pang miyembro ng MAUTE na naaresto kamakailan. I have directed the RD of NCRPO to make sure na wala makapasok dyan na kalaban para hindi sila ma-rescue. Binigyan din naman ni General De La Rosa na mas naging madali ang pag-aresto sa mga teroristang grupo mula nang ideklara ang martial law. You can just imagine yung mga sumibat na mga wounded na MAUTE members, ina-intercept pa natin hanggang Iloilo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, nais ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na litisin mula Lunes hanggang Huwebes sa mga nadakip na miyembro ng MAUTE Group para mapabilis ang pagresolba sa kanilang kaso. May report si Roderick Mendoza.
Nakipagpulong kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno si Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay ng gagawing paglilitis sa mga miyembro ng MAUTE na kinasuhan ng rebelyon dahil sa pag-atake sa Marawi City. Ayon sa kalihim, nais ng punong maestrado na pabilisin at gawing tuloy-tuloy ang paglilitis mula Lunes hanggang Huwebes. Continuous trial ang gusto ni Chief Justice. Abangan niyo po kasi maglalabas na rin po kami ng malawakang impormasyon tungkol sa continuous trial sa criminal cases. Sabi pa ng kalihim, kailangan nilang magdagdag ng mga piskal lalo na't inaasahan nila na madaragdagan pa ang bilang ng mga akusado. I'm going to reorganize my panels kasi the panels should be composed of Manila prosecutors, Metro Manila prosecutors, and you should undergo immediately training on continuous trial. Napag-usapan din nila ng punong maestrado na sa loob na lamang ng Special Intensive Care Area o SICA sa Camp Bagong Diwa, Taguig City gawin ang paglilitis. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, nananatili sa ngayon ang resolusyon ng SC na gawin ang paglilitis sa Cagayan de Oro City. In bank resolution, and therefore only the court can grant the reconsideration. Posible namang talakayin ng mga maestrado sa anbang session ngayong araw ang hiling ni Aguirre na baguhin ang unang desisyon ng SC at ilipat ang paglilitis sa Taguig City. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng AFP sa Get It Straight with Daniel Razon na nais nitong matapos na ang Marawi City crisis bago magwakas ang 60-day martial law na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. May report si Victor Cosare. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nito na sinisikap ng puwersa ng pamahalaan na tapusin ang krisis sa Marawi City bago magwakas ang 60-day period ng martial law na magtatapos sa ikatlong linggo ng Hulyo. Pero ayon sa AFP, mahihirapan silang sugpuin ang terorismo sa Mindanao sakalit bawiin ang martial law sa nagpapatuloy na pagdinig nito sa Korte Suprema. Pero yung sira dun sa network na sumusuporta sa loob o yung pinagsimulan nito, dyan po ang pinakamalaking impact. Kasi yung pag-aresto, paghuli, pagkuha, paghahanap. Ayon kay General Restituto Padilla Jr., nakatulong ang martial law upang mapabilis ang pag-aresto sa ilang mga sospek dahil hindi na kailangang pumila pa sa korte upang kumuha ng arrest warrant o search warrant. Iginit rin ng militar na may rebellion at invasion sa katimugang bahagi ng bansa kaya may basehan ang martial law declaration na taliwas sa paniniwala ng mga tumutuligsa dito. Kailangan po ba na yung gumagawa noon ay bahagi ng gobyerno? Like halimbawa ay local government na... Hindi ho necessary. Maski sino po na Juan de la Cruz dyan, basta nag-attempt siya na kumubkob ng isang lugar. Dahil may armas siya, may kakayahan siya. At patayin niya yung mga kumukontra sa kanya dyan upang magpahiwatig na kontrolado niya ito. Yun na po isang akto na po ng rebellion. So, basta lumabag po siya sa nakatalagang pamahalaan. So there's rebellion in Marawi? There is rebellion ongoing and it is a rebellion that is continuing. Samantala, tiniyak naman ng militar na nasa Marawi City pa rin si Isnilon Hapilon at hindi nila papayagang makalabas pa ang itinuturing na leader ng ISIS sa Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na pagtibayan na nito ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. At samantala patuloy namang iginigit ng mga petitioner na walang sapat na basihan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Itinuturing ng submitted for decision ang mga petisyon kontra martial law matapos mag-high ng kani-kanyang memorandum sa Korte Suprema ang Solicitor General at ang mga petitioner. Sa kanyang panghuling argumento, hiniling ni Solicitor General Jose Calida na pagtibayin ng SC ang deklarasyon ng martial law at hayaan ng Pangulo na proteksyonan ang publiko. Ayon kay Calida, halos isang buwan nang nakukubkob ng Maute Group ang Marawi City. Sapat na niya itong basehan ang layo ng Maute ay hindi lamang maghasik ng kaguluhan kundi magtatag na ng kanilang baluarte sa Mindanao. Apektado anya nito ang seguridad ng buong rehiyon kaya tama lang na magdeklara ng martial law doon. Muli namang iginiit ng mga petitioner na walang sapat na basehan upang isailalim sa batas militar ang buong Mindanao.
Ayon kay Congressman Ed Silagman, kinukondena nila ang pag-atake ng Mauti Group at mga kaalyado nito pero hindi anya kailangang magdeklara ng martial law upang sugpuin ang mga terorista dahil wala namang rebelyon o pananakop sa Marawi. Para naman sa NUPL, kung papayagan ang argumento ng pamahalaan, maaari nang magdeklara ng martial law saan mang panig ng Pilipinas. Kailangan namang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema sa mga petisyon hanggang sa 5 ng Hulyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Malacanang na base sa pahayag ng Commission on Human Rights, walang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng martial law sa Mindanao. May report si Rosalie Coz. Binigyang diin ng Malacanang ang naging pahayag ng Commission on Human Rights kamakailan na walang anumang paglabag sa karapatang pantao na naiulat sa opisina nito sa ilalim ng batas militar na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. It does not include at all references any human rights abuse. For example, I think we need to take note of the fact that CHR just came out with a statement that there have been no human rights abuses. So I think we should take that in context. Naniniwala rin ang Armed Forces of the Philippines na ang pagdedeklara ng martial law ng punong ekotibo ay upang resolbahin ang matinding suliranin ng kaguluhan sa Mindanao, partikular na sa Marawi City, at hindi upang maging tahasan ng pag-abuso sa karapatang pantao. Definitely, the President will not be referring to abuses. He may refer to the breadth and the depth of how to impose it, but I guess it's not because of the abuses. Nabanggit din ng militar na malaki ang tulong ng martial law upang mas mapabilis ang paggapi sa banta sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Dahil kung wala ito, mas magiging mabagal ang pagtugon ng militar hinggil dito. The fight becomes increasingly hard because you cannot effect certain moves that will facilitate the taking care of some threats that are looming somewhere. So you need to line up for a search warrant, you need to get an arrest order. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kinumpirma ng Philippine National Police na sa kanila nagmula ang kumalat na memo hinggil sa umano'y planong pambobomba ng Mauti Group sa Metro Manila. Ngunit paglilinaw ng PNP, under validation pa ang nasabing impormasyon. May report si Grace Casin. Kinumpirma ni National Capital Region Police Office Chief Police Director Oscar Albayalde sa programang Get It Straight with Daniel Razon na galing mismo sa kanila ang PNP memo na kumalat ngayon sa social media. Laman ng memo ang umano'y planong pambobomba ng mga teroristang grupong Mauti sa mga mall at pampublikong lugar sa Metro Manila. Subalit binigyang diin ni General Albayalde na hindi kumpirmado ang mga impormasyong nakalagay sa nasabing dokumento, kaya hindi umano dapat mangamba ang publiko. So, totoo itong memo na to? Well, dun sa kanila, yes. That started from a text. This information that we get are meant for validation. Hindi po confirm yung yung information na yon. Kaya binabayan sa mga lower units for them to validate. Dagdag pa ni Albayalde, regular na proseso ng PNP ang paglalabas ng mga memo tuwing nakakatanggap ng mga impormasyon upang sumailalim sa validation. Matagal na kasing ginagawa ito even before eh. Ngayon lang kasi yung mga netizens natin, yung mga public natin, talagang masyado ng sa ngayon mga information na yan. Nakakakuha ng Oh yes, yung mga ganyan. At it's because of the threat of terrorism kasi. Yes. Samantala, tiniyak ng PNP na nakataas pa rin sa full alert status ang kanilang puwersa sa buong bansa. Kaya hindi dapat magdulot ng pangamba sa publiko ang naglalabas ang dokumento sa social media. Hinikayat nito ang publiko na imbes na ikalat sa social media ang mga confidential document ay agad itong ipagbigay alam sa pulisya upang agad magawa ng aksyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, ilang kumpanya ng langis muling nagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Publiko hinimok na bumili ng lokal na bigas sa halip na imported, kasunod ang pagkalat ng video sa social media ng umano'y mga pekeng bigas. At nasa 10 kilo ng marijuana nasamsam sa buy-bust operation sa Maynila.
Nagpatupad sa ikatlong sunod na linggo ngayong Hunyo ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. 70 centavos ang ibinaba sa presyo ng bawat litro ng gasolina ng Shell, Petron, Flying V at Sea Oil. 10 sentimos naman ang rollback sa presyo ng diesel at 15 sentimos ang nabawas sa halaga ng bawat litro ng kerosene. Samantala, nagpatupad din ng kaparehong halaga ng rollback ang Phoenix Petroleum at PTT Philippines. Nilagdaan na ng Department of Transportation kahapon at iba pang ahensya ang pagsisimula ng Public Utility Modernization Program ng pamahalaan. May report si Joan Nano. Formal nang pinirmahan kahapon ng Department of Transportation at iba pang ahensya ang pagsisimula ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Mula sa mga luma, mausok at karag-karag na mga jeep, bus at van, plano ng DOTR na palitan ng mga ito ng mga makabago, malinis at mas ligtas na sakyan ng mga commuter. Sa ngayon ay nakikipagtulungan na ang DOTR sa Department of Trade and Industry Bureau of Product Standards para bumuo ng disenyo ng mga modernong jeep na gagamitin at ipapalit sa mga lumang modelo. Maglalaan naman ang pamahalaan ng financing program kung saan maaaring makautang ang mga operator ng pambili ng mga bagong jeepney unit. Meron na akong mga bangko na handang magbigay paraan ng tinatawag na financing. Financing na makakamura, na makakaluwag sila. Nabanggit ko ni Secretary Lopez yung programa na kung saan bibigyan tulong at gabay niya yung mga local manufacturers ng mga kinakailangan sasakyan na nauugma sa environment. Kabuhayan ho, pabor kami dyan. Kaakibat rin ng planong PUV modernization ang muling pagbubukas ng aplikasyon ng prangkisa upang matugunan ang kakulangan sa public transportation at masawata ang paglaganap ng kolorum ng mga sasakyan. Paliwanag ng LTFRB, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para sa inihahandang public transport route plan. Umapila naman si DOTR Secretary Arthur Tugade sa mga tumututol sa planong modernisasyon. Hindi namin kaya mag-isa yan. Kailangan ho sama-sama yung mga mananakay, yung mga operator, yung mga nagmamaneho, makiisa sa magandang layunin ng gobyerno. At kung bibigyan natin ng pagkakataon, bigyang kabuhayan itong programang ito, pangako sa inyo, itutuloy-tuloy natin yung dialogo, yung konversasyon, na kung saan, kung meron mga punto o mga bagay-bagay na dapat pag-usapan at babaguhin, pag-uusapan at babaguhin. Huwag lang ho nating agarang tiradurin ang lumilipad na programa. Target ng DOTR na masimula ng PUV Modernization Program ngayong taon at inaasahang maisa sa katuparan ang buong programa pagsapit ng taong 2020. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Humingi ng pangunawa ang Philippine National Railways o PNR sa mga commuters kaugnay sa ipatutupad na dagdag pasahe sa tren. Ayon sa PNR, mapupunta ang dagdag singil sa operational expenses nito para sa magandang serbisyo sa mga mananakay. May report si Maki Libradilla. Dapat nga sana hindi. Mainit, dapat nga palitan nila yan ng may aircon. Kasi lalo na pag last hour, punong-puno. Kahit nasa senior section, wala rin, ganun din. Ay, yun na hindi maganda. Dapat kailangan, gandaan din nila yung serbisyo nila. Okay naman, basta maayos lang yung serbisyo. Ito ang ilan sa mga reaksyon ng mga pasahero ng mga tren ng PNR matapos malaman na tataas na ang pasahe simula sa Hulyo. Paliwanag naman dito ng PNR. Paano nga pa kami makakapagbigay ng magandang serbisyo kung yung kinikita namin sapat, hindi ko masabing sapat kulang pa para sa aming operating expenses. Ang tagal na so hindi na talaga kakayanin. Ang aming financial statements talagang consistent, negative. Ayon sa PNR, mula 10 pesos na minimum fare, magiging 15 pesos na ang pasahe sa unang 14 na kilometro. Karagdagang 5 pesos naman ang singil sa kada susunod pang 7 kilometro. Ibig sabihin, kung dati ay 40 pesos ang bayad mula Tutuban Station hanggang Mamatid Station sa Laguna, ngayon ay magiging 55 pesos na ito. Mapupunta umano ang dagdag singil sa operational cost ng PNR para mas mapaiksi ang waiting time mula 1 oras hanggang sa 30 minuto na lang o katumbas ng karagdagang 56 trips kumpara sa kasalukuyang 34 trips lang kada araw. Para naman ma-pursue namin yung aming mga repairs and maintenance ng aming mga available rolling stock para naman makapagbigay din kami ng mas maraming biyahe.
Pakiusap naman ng PNR sa mga regular nilang mananakay, konting unawa lang dahil para din ito sa kanilang kapakanan. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Nanawagan ng Department of Agriculture na bilhin ang bigas na ani ng mga lokal na magsasaka upang masigurong hindi peke ang bigas na kanilang nabibili sa mga pamilihan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Wala pa ring hawak na konkretong ebidensya ng peking bigas ang Department of Agriculture. Subalit hindi iniaalis ni Secretary Manny Piñol ang posibilidad na mayroon na nga nito. Sa mga nagdaang araw ay kumalat sa social media ang mga umano'y fake rice. Ayon sa mga netizens, mas mura ang imported rice kaya't ito ang kanilang binili. Ayon sa kalihim, upang makasiguro ang mga consumer na tunay ang bibilhin nilang bigas, tangkilikin na lamang ang ani ng mga lokal na magsasaka. Posible na meron talagang fake rice. Ang masasabi ko lang dyan na para maiwasan natin yung mga ganyang insidente, let's rely on the Filipino farmer. Ayon naman sa National Food Authority, mula noong umingay ang issue sa fake rice noong 2012 ay wala pa namang pruweba na mayroon na nga nito sa bansa. Pagkatapos ng 5 araw ay isa sa publiko ng NFA ang resulta ng pagsusuri sa mga nakolektang sample. Walang katotohanan na fake rice yun dahil kami sinaing namin at kinimpal namin at ibinato namin sa floor. Ganon din ang effect. Ayon sa NFA, ang kabilang sa palatandaan ng tunay na bigas kapag may parang chok ito sa isang dulo at may bakas ng ipa sa gilid. Kahit siya ay well-milled, meron natitirang brown streaks doon sa bigas para makita natin na yun ay totoong bigas. Ayon sa NFA, maaaring mag-report ang mga consumer ng direkta sa Malacanang sa hotline 8888 o kaya sa kanilang linya sa 0906-436-3133. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inunsad na ng Department of Health sa pagtulungan ng World Health Organization o WHO ang quit line na inaasang makatutulong sa mga gustong itigil na ang bisyo ng paninigarilyo. May report si Mon Hocson. Aminado si New Voice Association President Emer Rojas na mababa ang success rate ng mga Pilipino na humihinto sa paninigarilyo. Nahinto lang si Mang Emer nang siya ay magkasakit at maoperahan sa lalamunan. Pero anya, malaki ang may tutulong ng binuksan na quit line ng Department of Health sa mga nais huminto sa paninigarilyo. Yung success rate ng mga leaders, actually mababa nga talaga yung success rate na yan. Pero mas maganda kaysa sa wala tayong quit line. Itong quit line na ito ay malaki ang may tutulong sa mga talagang gustong tumigil na manigarilyo. Ang quit line ay isang phone and mobile-centered support service ng DOH. Gamit ang cellphone, mag-text ng Stop Smoke sa numerong 29290-165-364. Kapag nakatanggap ng reply, sundin lamang ang instruction at sagutin ang mga tanong. Makakatanggap ng message araw-araw ang sender hinggil sa schedule upang siya ay makausap ng mga eksperto na tutulong sa kanyang tumigil sa paninigarilyo. Maaari ding tumawag sa numerong 165-364 kung may nais isang guni hinggil sa pagnanasa na huminto sa paninigarilyo. This particular strategy has long been proven in other countries, so we are evidence-based in terms of how we move the tobacco control agenda forward. Of course, it is more successful if it is done in conglomeration with other strategies. Ang quit line ay 24/7 operational at libre para sa lahat. Yung ating face-to-face na mga counseling and face-to-face parang services are also free in government hospitals. So may network na po tayo dito sa buong NCR, and hopefully the Lung Center of the Philippines will also start training other LGU as well as DOH hospitals. Target ng DOH na mabawasan pa ng 15% ang bilang ng mga naninigarilyo sa Pilipinas pagsapit ng taong 2022. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pangangasiwaan na ng Department of Labor and Employment ang pag-i-issue at pag-renew ng lisensya ng mga recruitment agency sa bansa. May report si Aiko Miguel.
Dadaan na kay Labor Secretary Silvestre Bello III ang lahat ng proseso na may kinalaman sa pag-eempleyo ng mga overseas Filipino worker. Ito ay matapos maglabas ang dole ng kautusan na bumabawi ng kapangyarihan sa POEA na mag-issue ng license permits sa lahat ng recruitment agency sa bansa. To improve our services in terms of the issuance of the overseas employment certificate at saka yung mga accreditation ng mga recruitment agencies, ganun. So kasi maraming mga nagrereklamo kaysa sa accreditation, may mga suhol-suhol, ganun. Sa issuance ng OEC, ang tagal, ganun. Ayon sa kalihim, layo nitong maayos ang sistema at tuluyang maalis ang korupsyon sa ahensya. Kinuha ko muna yung mga authorities. At the same time, I am studying. In fact, I am not studying. We are already into implementing a revamp in the POEA. Kasi meron nga ako dyan na nalaman na nag-retire na ng employee, nandyan pa. Samantala, sinabi rin ni Secretary Bello na papalitan na ng mga identification cards ang kasalukuyang overseas employment certificates ng mga OFW. Ang OEC na tinatawag ding exit pass ay pinipresenta ng isang manggagawa sa airport bago lumabas ng bansa bilang katunayan na sila isang bona fide OFW. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinaimbestigahan ng isang anti-corruption group ang umano'y manumalyang pagbili ng Department of National Defense ng overpriced na fighter jets ng Administrasyong Aquino. May report si Mon Hocson. Hiniling ng Anti-Trapo Movement o ATM sa Ombudsman na imbestigahan ng umano'y maanumalyang pagbili ng mamahaling mga FA-50 o trainer jets ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense noong panahon ng Aquino Administration. Overpriced sa mga naturang eroplano at katumbas na umano sa presyo ng 3 trainer jets. $35 million ang halaga ng isang FA-50, umabot umano sa 18.9 billion pesos ang 12 trainer jets na binili ng DND at AFP. Nabili ito ng pamahalaan sa Korea Aerospace Industry sa South Korea. Alam namin, ito ay allegedly overpriced kasi meron nag-o-offer ng $20 million lang na mas sophisticated dito sa FA-50 na ang mahal-mahal ng presyo pero ang capacity niya ay hindi katumbas ng presyong pagkakabili. Napag-alaman din umano ng ATM na ang mga tao na nakipagnegosasyon para sa mga trainer jets ay may koneksyon sa Israel Aerospace Industries na sangkot rin umano sa korupsyon sa Israel. Yung nagre-represent sa kanila dito ngayon are allegedly well-placed, well-connected at maraming tao sa DND at saka sa AFP. Naibenta nga nila yung napakamahal na F-50. Sa mga susunod na araw ay formal na ihahain ng ATM ang reklamo laban sa mga sangkot sa maanumalyang transaksyon. Tiniyak naman ng DND at AFP na nakikiisa sila sakaling magkaroon ng investigasyon ukol dito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Inilunsad na ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang Joint Air at Naval Patrol sa trilateral borders laban sa terorismo at iba pang transnational crimes. May report si Mirasol Abogadil. Nagsagawa ng naval drills kahapon ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa may hilagang bahagi ng Borneo. Ito ang nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng coordinated patrols ng tatlong bansa na naglalayong mapaigting ang pagbabantay sa seguridad sa trilateral borders laban sa banta ng mga terorista at sa iba pang transnational crimes. Ini kami bertiga ingin menyampaikan mesej sejelas-jelasnya kepada ISIS dan Daesh. Lagi kita memimpin negara masing-masing. Kita nak sampaikan mesej kepada mereka setakat mana yang kita mampu. Kita tidak akan benarkan mereka seinci pun bertapak di rantau kita. Menjaga keamanan di wilayah Laut Asia adalah tugas dan tanggung jawab negara Asia, bukan negara lain. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita bisa menjaga
kedaulatan dan keamanan kita sendiri. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., maaaring pumasok ang militar ng Indonesia at Malaysia sa teritoryo ng Pilipinas sa kaso ng hot pursuit o kung may mga hinahabol na mga pugante. So bahagi yan ng pagpapatibay nitong ating mga lagusan at daanan ng mga nationals from the different countries that are involved in this partnership. So hopefully, ma-address natin yung porous borders natin sa bagay na yan. Samantala, naglagay naman ang Maritime Command Center sa bawat bansa na mangangasiwa sa koordinasyon at palitan ng impormasyon ng isa't isa. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakumpiska sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Paco, Maynila kaninang madaling araw ang mga marihuana na nagkakahalaga ng 70,000 piso. May report si Victor Cosare. Bloke-blokeng marijuana na nakalagay sa isang bag ang nasabat sa isinagawang buy-bust operation sa Paco, Maynila pasado alas 12 kagabi. Kinilala ang magkaibigang may dala ng droga na sina Gilbert Rosales alias Imbet, 30 anyos at Sunny Boy Agukay, 27 anyos. Kilala ang mga ito bilang big-time pusher sa lugar. Ayon sa otoridad, nagpanggap ang isang miyembro ng operatiba na bibili ng 1/4 na kilo ng marijuana sa halagang 1,200 pesos. At habang isinasagawa ang bentahan, ay inalok pa ito ng sospek ng 1 kilong marijuana. Dito na natuklasan ang 7.5 kilong marijuana ang nakabalot sa packaging tape na nagkakahalaga ng tinatayang 70,000 piso. Nakasama yung isa rito sa watchlist pero matagal na namin itong minamanmanan. Almost 1 month na. Ngayon lang namin sila kasi mailap tong subject na to dahil maingat nga. Nahaharap ang mga sospek sa kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay na ng matagpuan ng isang pedicab driver matapos umano itong dukutin ng riding in tandem criminal sa bahay nito sa Navotas City. Samantala, arestadong isang pinaghihinalaang drug pusher at supplier sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nagdadalamhati ngayon ang ina at mga kaanak ni Jason Descartin, 29 anyos at isang pedicab driver matapos itong masawi sa kamay ng di pa nakikilalang sospek sa Raha Calantiao Street, Barangay Daang Hari. Ayon sa kaanak ng biktima, alas 9:45 kagabi nang kunin si Jason mula sa kanilang bahay sa Barangay San Roque na mga nakabonet na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 10 na matagpuan ang bangkay ng biktima na may tama ng bala sa mata. Kwento ng ilang residente, 3 putok ang kanilang narinig at 3 sospek ang mabilis na tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Aminado naman ng kaanak na dating gumagamit ng iligal na droga ang biktima at sumuko na ito sa Oplan Tukhang. Samantala, arestado sa buy-bust operation sa Miami Apartel sa Cubao kagabi si Paulo Moreno, 33 anyos, na hinihinalang tulak ng iligal na droga. Nakatanggap ng tip mula sa informant ang mga pulis na ginagawang bentahan ng droga ang nasabing apartel kaya't agad silang nagsagawa ng operasyon. Actually, naka-check-in to sa Likes Hotel ito at ninais niyang i-deliver yung kanyang merchandise dito sa room 24 kasi ayaw niya magbitaw sa labas. So personally niya dineliver dito sa ating posture buyer na. Itinuro naman ng sospek ang pinagkukunan umano nito ng droga sa Likes Apartel kaya pinuntahan din ito ng mga otoridad. Arestado si Jessalyn Daulong, 36 anyos, na kilala sa tawag na alias Kulot. Na-recover sa mga sospek ang 8 maliit na pakete na hinihinalang shabu na tinatayang may street value na 11,000 piso. Aminado naman ng mga sospek na nagbibenta sila ng illegal na droga. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasawi ang isang Manoy hold-upper matapos na makipagbarilan sa mga pulis sa Parañaque City kaninang madaling araw. May report si Acer Cardapan Jr. Patay ang isang lalaking umano'y hold-upper matapos makipagbarilan sa Parañaque Police sa Barangay Tambo pasado alauna kaninang madaling araw. Nagsagawa umano ng follow-up operation ang mga pulis sa lugar matapos na magreklamo sa otoridad ang isang 41 anyos na lalaking biktima ng pang-hold up.
Bigla na lamang itong tinutukan ng baril ng suspect at kinuha ang cellphone at wallet nito na naglalaman ng 1,000 piso. Nang makatakbo papalayo ang biktima ay natsyempohan ng mga pulis na nagpapatrolya sa lugar kaya't nakapagsumbong ito. Agad na tinugis ng otoridad ang suspect na naabutan sa di kalayuan. Dito na nagkaroon ng barilan hanggang sa mapuruhan ng suspect. Walang pagkakakilanlan sa salarin, ngunit na-recover rito ang isang kalibre 38 na baril at ang mga ninakaw nitong gamit sa biktima. Dahil sa report na marami talagang nahuhold up, na i-snatch. Kaya kung mapansin natin, may mga standby mobile cars tayo, may mga roving motorcycle tayo, at kung kaya medyo, kung may mga insidente mang ganun, ay medyo mabilis-bilis nating marespondehan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Parañaque City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. 5:02 Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita ay ba't king niyayaliw ang lugar king kay katamong bansa. Peliwanag na ning Department of Education Regional Office 8 nung bakit gagamitan dang pamanuruking eskwela king reyon ing katutubo dang dialekto king lugar kesa ing Tagalog o English. Ing mother tongue-based multilingual education o MTB-MLE, makasaw pia ini bang mas mabilis ay din dyan ing ituturo ang pong mas makapakyabe reng anak king talakayan. I-emphasize ko lang yung bakit in-implement yung mother tongue-based multilingual education. Kasi that's based on research. Na ang bata will learn fast sa second language if ma-master niya yung native tongue. Marami na yung researchers, even outside the country. Sinabi na ning DepEd ing pahayag kay Batdang megreklamo ding mapilang pengari uli na ning alila kanu makasabereng karelang anak king klase uling ela masyadong makaitiding lokal a dialekto. Agpangkang DepEd Regional Director Dr. Ramir Oitico ating 16 ngenya lengguwayeng gagamitan na ning DepEd para king MTB-MLE kaya bene ing waray dialect. Sabi na atin niya nga duang module ing MTB-MLE ngeni iniing gagamitan para king learning o subject area ampong medium of instruction para kareng kinder hanggang grade 3. Gagamitan da ini king development da reng anak king pamagsalita, pamamasa, ampong pamanulat. Dininan ng parangal ng Department of Social Welfare and Development Cordillera ding outstanding pantawid pamilya parent leaders iba't king miyayaliwang probinsya king rehiyon. Ining report ng Bradley Robuza. Naaramat ti kaunaan nga search for the most outstanding pantawid pamilya parent leader ti Department of Social Welfare and Development Cordillera sa Baguio City, Dicalman. Dahito yung programa kat naaramat tapno may Kante Award dagiti volunteer community leader nga naggaputi na dumado mga probinsya ti Cordillera ti panagsuporta kadagiti programa ti DSWD. Sila yung nag-e-effort na tawagin yung kanilang mga kasamahan para umattend ng family development sessions. Sila yung mga nagte-text, ganyan. So basically sila yung parang extension ng DSWD. Kada may sa probinsya kan syudad dito rehiyon kat adda ti may nga parent leader nga naikabel kadagiti komunidad da. Kadua sa ginapiling outstanding parent leader kat ni Rodelia Mateo nga naggapu apayaw. Uray na diagnose nga dati breast cancer na kat ang tultuylat dati aramidan na nga panang tulong kadagiti kakadwana. Hindi man sapat yung mga grant na nare-receive pero gumagawa naman tayo ng paraan dahil pangarap namin na lahat-lahat tayo mga magulang ay pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan. Nabakmat nga most outstanding parent leader ni Remedios Galingaw nga naggapo Kalinga Province. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Kinondena dareng lumad organization king Mindanao ing pamagataki da kanon ing AFP kareng karelang komunidad ampong menawagan la naman na ilakoda na ing ipatupad dang batas militar king rehiyon. Ining balita ng Marisol Montaño. Ginareklamo sa pipila ka mga grupo sa mga lumad sa Mindanao ang padayon kuno na pagpangharas sa ila sa mga membro sa Philippine Army. Sumala sa salugpungat Dumat Organization, ginasulong gihapon ang ilang mga komunidad
o ginapasumanginlan usab sila nga mga miyembro sa rebelding New People's Army. Padayon usab kuno ang pagtukod sa AFP og paramilitary group sama sa Alamara, Bagani Force o Black Fighter. Hatagan sila og armas, pero sa tinuod ang ginapatay sa katawang lumad nga giarmasan sa mga sundalo ang kauban rapod namo nga mga lumad. Ang amuang mga eskwelahan, ang amuang mga kauban nga mga magtutudlo diha sa kabukiran. Sakit kaayo sa amua, mao nang dili mi undangon sa pag-atake diha sa amuang eskwelahan. Apan gilimod sa AFP ang maong akusasyon. Mga complaints, better na i-file na lang nila ba? Mag-file sila ng formal complaint para ma-actionan. Mahirap kasi na magsasabi sila inaakusahan ng military na nangaharas, nang wala man lang sila mabanggit kung anong unit, kung sinong tao. Sumala sa AFP, dugay na ang maong issue mahitungod sa paramilitary groups, apan wala kini mapamatud-an. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Yan yung kay katamong balita, iba't timiyayaliwang lugar kung kay katamong bansa. Ibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga, Gloria. Susunod, American golfer Brooks Koepka nakahanay na sa first-time major winners matapos ang nakakabilib na 4-shot victory sa US Open. Isang araw, ikatlong yugto, special screening sa Vancouver, Canada. Dinayo ng mga Pilipino at maging ng mga banyaga mula sa iba't ibang panig ng North America. At mahigit 300 residente sa isang barangay sa Apalit, Pampanga na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Napuno ng mga manonood mula sa iba't ibang bahagi ng North America ang Massey Theater sa Vancouver sa pagsisimula ng Canada or Canadian Tour ng isang araw, ikatlong yugto advocacy film ni Kuya Daniel Razon. Narito ang report ni Fatima Tumang. Dinayo hindi lamang ng mga kababayan natin sa North America kundi maging ng ibang lahi ang special screening ng advocacy film ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang isang araw ikatlong yugto. Ipinalabas ito sa Massey Theater na isang sikat na venue para sa mga foreign film showings sa Vancouver, Canada. Isa ang American citizen na si Connie Francisco sa mga bumiyahe mula pa sa malayong lugar upang mapanood lamang ang pelikula. I drove 6 hours from Portland, Oregon. I'm really not much of a movie goer, but I only watch like mostly classical movies, but this one was more special to me because there's a lesson in it. Almost every life event was in this movie included. Almost every piece of forgiveness, loving, giving, and etc. Para naman sa ating kababayan na naninirahan ngayon sa Estados Unidos, napapanahon at angkop ang konsepto ng advocacy film para sa kasalukuyang kalagayan ng mga residente sa Hilagang Amerika at Canada. Well, unang-una ay kailangan sa society natin ngayon, lalo dito sa atin sa North America, merong moral degradation na nangyayari. And maraming values ang nawawala na, which is contained dito sa movie na ito. Halimbawa yung sa anak sa magulang, yung magulang sa anak. Tapos yung pamumuhay sa mundo na dapat mamuhay tayong malinis. Nakikita natin very consistent ito all throughout doon sa movie na in-advocate ni Kuya. Napulot ko sa napanood ko, talagang marami kang aral na matututunan. Yung maging mababang loob ka, matulungin ka sa kapwa mo, at higit sa lahat, manampalataya ka sa Panginoong Diyos. Maging ang manonood na hindi natin kalahi ay namangha sa mga aral na natutunan nila sa isang araw. I have learned a lot. They have changed my life a lot to live with godliness because I was deceived before. And watching Kuya, he's opened my mind, I opened my brain. I walk with this, I sleep with those words of God. I wake up with them. And with God's help, I hope and I pray to God up to the end. I want to live with it.
Matapos ang matagumpay na film showing ng isang araw, ikatlong yugto sa Vancouver, mapapanood naman ito sa susunod na linggo sa Toronto, Canada bilang bahagi ng Canada Tour ng Advocacy Film. Fatima Tumang, UNTV News and Rescue, Vancouver, Canada. Mahigit 300 residente sa barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ang nabigyan ng libre serbisyo sa medical mission ng UNTV at ng Members Church of God International. Narito ang ulat ni Mirasol Abugadil. Umaasa lamang sa sweldo ng asawang maintenance personnel sa isang subdivision sa Pampanga si Aling Amelita Temporada para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ngunit dahil maliit lamang ang naiuuwi nito, hindi na kayang matustusan ang pampacheck up sa doktor at pambili ng gamot ng 4 na anak nito na pawang may sakit. Kaya naman laking tuwa nito nang sa ikalawang pagkakataon ay magsagawa sa kanilang lugar sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ng medical mission ang UNTV at Members Church of God International. Masaya po kasi nakatanggap po kami ng libreng gamot na maganda, malaking tulong po sa amin to, lalo na sa mga bata. Biro mo yung hindi ka nabibili ng gamot kung hindi maubos yan. Malaking tulong sa amin yun, lalo na kami. Sabi ko sa kanila, sana lalago pa yung mga medical mission niya. Umabot sa mahigit 300 residente dito ang naka-avail ng libreng medical, pediatric at optical consultation, nakapagpabunot ng ngipin ng libre at nabigyan ng serbisyong legal. Namahagi din ng libreng gamot ang UNTV. Tanyo rito sa pag-medical mission, ay malaking pasasalamat namin, lalong-lalo na ako bilang kapitan ng barangay. Natutulungan nyo ng maigi yung kabarangay ko. Maraming salamat, Kuya. Brad Deli. Buwan ng Mayo nang unang magsagawa ng medical mission sa barangay ang grupo. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.